Ang kwento ng puno ng igos mula sa The Bell Jar ni Sylvia Plath. Nakita ko ang aking buhay na sumasanga sa aking harapan tulad ng berdeng puno ng igos sa kwento. Mula sa dulo ng bawat sanga, tulad ng isang mataba na lilang igos, isang magandang kinabukasan ang sumenyas at commandant. Ang isang igos ay isang asawa at isang masayang tahanan at mga anak, at ang isa pang igos ay isang tanyag na makata at ang isa pang igos ay isang napakatalino na propesor, at ang isa pang igos ay si E.G., ang kamanghamanghang editor, at ang isa pang igos ay ang Europa at Aprika at Timog Amerika, at isa pang fig ay sina Constantine at Socrates at Attila at agrupo ng iba pang mga manliligaw na may kakaibang pangalan at kakaibang propesyon, at ang isa pang igos ay isang Olympic lady crew champion, at higit pa sa mga igos na ito ay marami pang mga igos na hindi ko lubos maisip. Nakita ko ang aking sarili na nakaupo sa pandiyan ng puno ng igos na ito, namamatay sa gutom, dahil lang sa hindi ko maisip kung alin sa mga igos ang pipiliin ko. Gusto ko ang bawat isa sa kanila, ngunit ang pagpili ng isa ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng natitira, at, habang ako ay nakaupo doon, hindi makapagpasya, ang mga igos ay nagsimulang kulubot at naging itim, at, isa-isa, sila ay bumagsak sa lupa sa ang aking mga paa. Moral ng kwento, magpasya, gumawa ng aksyon. Walang tama o maling sagot kapag pumipili ka sa pagitan ng dalawang positibong ruta o kinalabasan. Maghintay ng masyadong mahaba at ang desisyon ay gagawin para sa iyo. Ang kwento ng puno ng igos,